Ang kalayaan, naging malaya sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, malaya sa mga negatibong bunga ng pagkakasala, at malayang magtamasa ng mga pagpapala dulot ng kabutihan. Gayunpaman, ang pagsuway sa mga utos ng Diyos ay humahantong sa pagkabihag o kawalan ng kalayaan. Mahirap gumawa ng maraming bagay kung tayo ay bihag. Madaling malaman ang pagkaalipin sa mga bisyong alak, droga o nikotina, ngunit mahirap alamin ang pagkaalipin sa nakaugaliang pagsisinungaling. Sa iisang kasinungalingan lang, madali nang mabihag ng sariling bitag. May pagkaalipin din sa pagkamagagalitin o pagchichismis o sa simpleng hindi paggawa ng araw-araw na mabubuting gawain tulad ng pagdarasal, pag-aaral ng mga banal na kasulatan at iba pa. Ito ay mahatong din sa kawalan ng kalayaan kung hindi natin ginagawa. Ano ang mangyayari sa atleta o musikero kung lubos silang titigil sa pag-iensayo? Sagot, agad silang mawawalan ng kalayaang maglaro o tumugtog ng napakahusay na performance. Kakaunti na ang magagawa nila kaysa dati. Sa ganyan ding paraan, kailangan din natin ang patnubay ng Espiritu Santo araw-araw upang matamo natin ang araw-araw na mabubuting pamumuhay. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay nagdudulot ng kalayaan.